Ayan na lang tayo. Bawal ba? Confidential. Wala! Amo natin. Parang gusto ko na talaga maiyak. Ang gabi. Na ako eh. Sabi ko, Lord, just na sila. Sabi niya, ako lang ba nag-iisa sa mundo? Hi everyone, ako pala si Nadi Salas, isang OFWs dito sa bansang Croatia. For today's video guys, sabayan nyo kami. Ikukwento ko sa inyo kung na-approve na ba or ang aking working permit. So guys, na-approve na po yung working permit ko. Nakabalik na pala ako sa trabaho ko ngayon. So pinabalik ako ng aking amo kasi andito na yung working permit ko. Do hindi pa ako nagpa-ID pero valid pa man yung ID ko hanggang June. Pero kailangan yung i-cancel sa police. So nag-aantay ako sa ngayon ng email ng aming HR kung kailan ako magpupulis kasi dito po schedule po yung magpa-ID. So kailangan kong mag-antay pero andito na sa akin lahat yung mga papeles ko at inaantay ko na lang po yung schedule po papuntang pulis. By 1 month din ako natambay dito sa bansang Croatia. So nakatambay lang ako, hindi ako pinapasok ng amo ko kasi nga ho ika-cancel yung old working permit ko. Ililipat po sa bagong employer which is ngayon po na company ko. So ayun, natingga ako ng 1 month. Yung kabatch ko naman na mga Pilipino, na-approve yung dalawa ng 15 days. Tapos ako 1 month, tapos yung isa. Tapos yung dalawa naman hanggang ngayon hindi pa po na-approve. So iba-iba po yung labas ng working permit po. So hindi siya hawak ng agency or consultant po or yung employer mo. Hawak po siya ng police. So mag-aantay lang yan sila kung kailan lalabas yung working permit ko ay mo or akin, saka kanila patawag sa opisina kagaya nung ako. Pinapunta na ako ng office para mag-sign na ako ng bagong kontrata. So ayun po, nakabalik na ako sa ngayon sa trabaho. So laban lang, hindi pa po ako nakapa-upload ng mga bagong mga video kasi busy na po ako sa trabaho ngayon. Tapos naninibago na naman yung katawan ko kasi natingga nga ako ng 1 month. So balik work na tayo, ilang araw na. So nag-start na akong magbalik sa work noong February 4 hanggang ngayon. So mag-aantay pa ako ng update sa aking Papa-ID kasi nag-aantay pa ako ng schedule sa police. So pagdating nyo pala dito sa Croatia guys, hindi kayo diretso magtrabaho. Mag-ID kayo niyan, tapos mag-open ng account kung saan ilalagay yung sahod nyo, tapos mag-medical pagbago pa. Kagaya sa akin dati, antayin nyo pa talaga yan yung mga schedule. Kasi hindi basta-basta po yung schedule po sa police ay aantayin talaga dito kung kailan ka pupunta doon kasi hindi ka naman pwede mag-walk-in doon na wala ka pong appointment. So wala po yan, hindi siya kagaya sa Pilipinas. Dito po puro siya appointment. So hindi ka basta-basta pumunta doon na wala kang appointment kasi hindi ka rin nila i-cater. Wala tayong sasahurin nito next month guys kasi dito sa Croatia is no work no pay po dito. So laban lang kahit at least nakalipat na ako sa agency ko dati. So hindi na ako under ng agency ngayon. So absorb na po ako. Yung kagandahan lang po sa paglipat ko is may ticket ako pa uwi.
So dito pala sa Croatia guys, is bihira lang po yung may ticket ang employer pauwi ng Pilipinas. So kaya ginrab ko talaga yung opportunity na to kasi may ticket ako pauwi after 2 years. Bahala na, nag back to zero ako, at least wala na ako sa agency ko. So ngayon, nagtatrabaho na ako ngayon. Tuloy na yung work ko pero mag-antay pa ako ng update po or yung pasabi sa HR namin kung kailan ako pupunta sa police station at magmimedical na rin ako ng bago. Bali, pagdating mo dito sa Croatia, hindi ka po diretso-diretso magtrabaho. So, antayin mo pa yung mga schedule mo. Kagaya ng pagpa-ID mo sa police kasi antayin mo pa yung schedule mo sa police kung kailan ka mag-ID. Pagkatapos mo namang mag-police, mag-open ka ng account mo kung saan doon ipapasok yung sahod mo. Tapos pagkatapos niyan, doon ka na naman sa pang magpa-medical ka na niyan. After na po ng mo lahat ng mga papilis naging okay na, saka ka po pupunta sa employer mo na accommodation at mag-start ka na ng trabaho. Sa nakikita nyo sa video guys, ito pala yung grocery ng Spar. So marami pong mga groceries po dito. So may nagtatrabaho na rin mga Pilipino dito. Meron din ditong Stodinach or Stodinak na grocery. Yung parang maliit lang yan siya na tindahan. Tapos may mga Pilipino na rin nagtatrabaho dyan. Actually, ngayon marami pong hiring na mga Pilipino or nagbubukas na opportunity dito sa mga Pilipino. Tapos may Consume, pero grocery din yan pero wala pa akong nakitang Pilipino sa Consume. Merong Kaufland. I'm not sure kung may mga Pilipino nang nagtatrabaho sa Kaufland kasi malayo-layo yung Kaufland sa amin. Yung parang hindi siya accessible, malayo siya sa sa city. Para saan pa pagsaysa niyang sakripisyo mo kung susuko ka lang din naman pala? Paano naman yung mga nasimulan mo? Paano na yung mga nalagpasan mong pagsubok kaya ka nakarating dyan? Oo nga't malayo pa, pero kung lilingunin mo, hindi mo ba naisip na malayo na rin ang narating mo? Paano na lang ang mga taong umaasa sa'yo? Ang pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, pati ba naman sila bibiguin mo? Baka naman pwedeng isang kembot pa at ilaban mo pa. Gawin mong inspirasyon yung mga taong umaasa dyan sa tagumpay mo. Walang sukuan. Tignan mo, balang araw, pasasalamatan mo yung sarili mo dahil hindi ka bumitaw. Yan po guys, uwi na kami ng bahay. Yan guys, oo. Hala, wala nang basurahan diri. Ang basurahan. Ayan guys, pauwi na ako sa trabaho niyan. Tapos ayun, yung duty ko pala ngayon, pang umaga ako na week na to. 7 to 3 p.m. ng 7 a.m. ng umaga hanggang last 3 ng hapon. Tapos ayan, pauwi na rin ako ng accommodation. Ito yung mga daanan namin pauwi ng bahay. Ayan po yung location po. Ang ganda din ng nila. Tapos dito lang banda yung accommodation namin. So malapit lang kami sa kalsada talaga. Kaya accessible din yung accommodation ko, kaya hindi ako umalis dito kasi okay naman yung company na pinasukan ko. Actually mahigit 1 year na po ako dito mahigit 1 year na ako sa company na to, pero dati po sa first season ko po or sa first kontrata ko po is seasonal po ako. So huwag kayong mag-alala kahit seasonal kayo, pero alam ko may maraming applyan dito, pero kailangan mong kuan po na kung kailan matapos yung kontrata mo. Dapat alamin mo, dapat 3 months before matapos yung kontrata mo, maka-apply ka na ng bagong
trabaho para may lilipatan ka or hindi ka masyadong matagal matingga. So yan po yung mga dapat mong gawin. So kailangan mo 3 months before matapos yung kontrata mo sa isla, naka-apply ka na po ng bagong trabaho para i-apply ka po ng working permit na bago, kasi dyan ka matitingga ng 3 buwan or mahigit kung mag-aantay ka or tatapusin mo pa yung kontrata mo na matapos saka ka mag-apply. So yan po yung mga problema. So bali pare yung working permit is in-apply ako ng October, tapos pinag-stop po ako ng January. Pero the whole of January 1 to 30, hindi na po ako nagtrabaho kasi inaantay kong lumabas yung working permit ko. So hindi ako inalaw ng company namin na magtrabaho while kinakancel po yung papel ko para hindi kami magka-problema. So nung 1 buwan ako na tingga pala no, tapos 1 buwan siya dumating or na-approve yung cancellation ng old working permit ko, kasi ay agency ako dati, so nilipat siya ngayon, so absorb yung tawag niyan. So mahal, ito pala yung ina na sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung gasoline station na may grocery. So ang dami ding Pilipino dito, maganda din tong yung company na to. Tapos factory worker, store attendant po. Mga long term po ito na trabaho, groceries like Stodinach, Spar, and Ina. So marami pa pong mga dito, mga company na hiring. So wag mag-alala kahit seasonal po tayo, kasi marami pong apply yan. So basta as long as hindi pa po ma-expire yung ID mo, kailangan mo din yung alamin. 3 months before ma-expire yung ID mo, dapat naka-apply ka na or nakahanap ka na ng bagong trabaho para hindi ka magkakaproblema in the future. Bali, pangalawang season ko na pala dito sa Croatia. So first season ko po is na-assign po ako dati sa hotel sa isang isla po sa Dubrovnik. Tapos pagkatapos nun, 3 months na ako doon kasi natapos na yung kontrata ko. Pagkatapos bumalik na po kami dito sa Zagreb, pero thankful din ako kasi hindi ako masyadong natingga ng matagal talaga, kasi in-endorse ako ng amo ko sa isang yung parang sister hotel lang po dito. Tapos ayun, dito na ako na-assign talaga ako ngayon sa city, kasi dito ako nakasign ng bagong kontrata. Thankful din ako kasi hindi ako pinabayaan. So okay naman yung trabaho, yung sahod okay rin, yung amo okay, kaya nagstay ako ngayon. At least hindi na ako under ng agency po. Tapos ayun, ito pala guys yung Stodinach po na tindahan po. Para siyang maliit na grocery, pero marami din ditong mga Pilipinong nagtatrabaho or magtatrabaho soon. So sa mga long term na trabaho kagaya ng groceries po, lahat ng grocery at saka mga bake shop, long term po yan. Store attendant, factory worker, at saka yung pag na-assign ka dito sa city po, long term po yan. Tapos yung mga seasonal po naman na trabaho kagaya ng mga room attendant na ma-assign po sa mga isla like Dubrovnik, Porridge, basta mga isla po, yan po yung tinatawag na seasonal. So pag matapos lang po yung seasonal po ng summer doon, babalik na kayo ng city either October po matatapos. Iba-iba po kasi yung isla na pupuntahan. So sa Dubrovnik hanggang November 30, sa iba naman siya October pa lang mag-close na po. So iba-iba po yung close ng season. May November